Ang Pilipinig ng Pilipino para sa Pilipino. Palatuntunang nag-uusbong ng pakikipag-ugnayan natin sa taong bayan. Ugnayan, pakinggan! Sabagat ito ang ating paglilingkod sa mga mamamayang Pilipino. Public service. Dito lamang yan sa ating live program every Saturday, ang ating Saturday Live. At ito ang Views in the News, ang ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. agapay po ang inyong banlingkod, laging naglilingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Pag-usapan natin ang relasyon ng Pilipinas at saka ng China. Gawa ng sa ngayon ay nakita naman ninyo ang matulis na dila ng mga kinatawan ng konsulado ng China dyan sa Pilipinas. Kaliwat kanan ng bato ng matulis na dila na kinatawan ng China dyan mismo sa bansa ang pagyurak sa karangalan ng mga public officials natin, particular ang mga senador na lumalaban ng derechahan at patas sa mga masasamang gawi ng Chinese Communist Party. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin, bayang kong minamahal, ito po ay may direktong epekto sa bawat buhay ng ating mga kababayang mga Pilipino, bagong sanggol na silang hanggang sa uugod-ugod ng matanda. Every one of these Filipinos apektado po ng bagay na pag-uusapan natin ngayon. 115 million Filipinos. Ito po ay may kaugnayan sa pagbuhos ng pera ng China sa kanilang propaganda at panunuhol diyan sa mga targeted persons diyan sa Pilipinas. Persons, organizations, public officials, and civic groups, kasama na ang media. Pag-uusapan natin ngayon ang China funding, covert influence operations diyan sa Pilipinas. Ang tanong na natatanggap ko rito si Marcoleta ba at saka si Cayetano ay kabilang sa mga beneficiaryo ng mga panunuhol na ito at pagbabayad, covert influence operations funded by the Chinese Communist Party. Balikan natin sandali ang ilang mga bahagi ng ating kasaysayan, bayang kong minamahal. Si Rodrigo Duterte ang inyong naging presidente na pinalitan ni Marcos. Ay walang kaduda-duda, ibinenta ang West Philippine Sea at nagsumika pa na maging probinsya ng China ang Pilipinas. Mismong galing sa kanyang maruming bebeg nang galing ang mga kataga. Gawin na lang ninyo kaming probinsya ng China. Pakinggan natin sandali ito. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. Yan mismo ang inyong naging presidente. Hindi lamang siya nagbenta ng West Philippine Sea, kundi nais pa niya na ibenta ang buong Pilipinas sa Chinese Communist Party. In fact, the truth of the matter is, may mapa ngayon na kumakalat sa mainland China na sa mapa na ito kasama na ang Palawan sa kanilang teritoryo. Palawan ang kanilang teritoryo. Tandaan din ninyo mga kapitbahay, ang kanyang partido, ang PDP Laban,
ay pumirma ng kasunduan, agreement with the Chinese Communist Party. Chinese Communist Party, CCP, signed an agreement with PDP Laban under the administration of Rodrigo Duterte in 2018. Na kailangan magpalitan sila ng mga ideas, kailangang mag-usap sila kung ano ang patatakbuhin, ano ang hindi patatakbuhin. At hindi lamang yan in consonance with the propaganda of the Chinese Communist Party. Ang Pilipinas ay pumirma. Remember yung kanilang PCOO chair na ngayon ay mouthpiece ng China doon sa CGTN sa Beijing, Martin Andanar, pumirma ng kasunduan ng regular taon-taon na pagbisita ng mga media men doon sa China, free, libre lahat, kapati na accommodation. Sumailalim lamang ng indoctrination ng mga pulisiyas ng Chinese Communist Party sa mainland China. Yan ho ang mga nangyari nitong mga nakalipas na buwan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Flashback lamang natin ito, mga kapitbahay. Tandaan ninyo, sabi ko na nga kanina, hindi lamang ibinenta ni Rodrigo Duterte ang West Philippine Sea. Kaya yung kanyang mga mouthpieces sa Pilipinas, noong panahon ni Duterte, tahimik ang Pilipinas. Hindi tayo inaaway ng China. Paano ka nga awayan? Binigay mo na nga yung West Philippine Sea. Nais mo pang maging probinsya ng China. Tandaan ninyo, pumirma si Rodrigo Duterte ng Gentleman's Agreement between 2016 to 2022. Tungkol sa West Philippine Sea, Gentleman's Agreement. Hindi ito pinasinungalingan ng CCP. Tahimik sila nang mabulgar ang kasunduan na ito na ipinagkaloob ni Rodrigo Duterte ang West Philippine Sea sa Chinese Communist Party. Maging yung kanilang state media ng Chinese Communist Party, tahimik. Bakit? Sabagat na nagumpay sila napasukin ang operasyon ng media sa Pilipinas sa magitan ng kasunduan na pinirmahan ni Martin Andanar at ng Chinese Communist Party tungkol sa exchanges, pagpapalitan ng mga programa. Hindi nga pagpapalitan ang pagpapalabas ng mga programa ng Chinese Communist Party sa Philippine government media. Kasunduan yan. State media ng Chinese Communist Party nakipagkasundo sa PCOO na i-ere ang mga propaganda materials ng Chinese Communist Party sa Philippine government media. At hindi lamang yan. Kasama hindi lamang ang government media kundi ang national daily newspapers ng Pilipinas. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga newspapers dyan na maging mga kolumnista nila ay nagbubuga ng propaganda ng Chinese Communist Party. Notably, Manila Times, for example. Meron dyan na mga kolumnista na talagang hantaran kung ilantad ang propaganda materials ng Chinese Communist Party. Manila Times, Manila Daily Bulletin. Ang mga kinatawan nito ay pumupunta ng China para maglamierda. Kaya makikita ninyo na yung mga propaganda materials na pinalalabas ng CGTN, China Global Television Network, yung mga propaganda materials dyan para idirekto sa populasyon ng Pilipinas, ginagamit, reprinted sa mga national dailies ng Pilipinas blatantly at malawak noong panahon ni Rodrigo Duterte. I don't know ngayon kung pansinin ninyo, Manila Times, naandyan pa ang kolumnistang pro-China. Bulletin, naandyan pa.
Nung araw, pati na ang Philippine Star, pati na ang Standard, pati na ang Inquirer, naglalagay sila ng mga propaganda articles para i-enhance pagandahin ang imahe ng China diyan sa Pilipinas. At maging ang mga diplomata ng mga Pilipino. Nakita naman ninyo, meron tayong konsulada sa Ilocos na ngayon namamayagpag ang operasyon. Natatandaan ninyo si Manuel Mamba, ang nakikipagsayaw ng mambo sa mainland China. And of course, sa Davao, nakita naman ninyo, si Baste Duterte nung isang araw lamang ay binisita ng konsulada, kinatawan ng konsulada ng China doon sa Davao. At hindi lamang yan yung mga subsidized trips. Simula noong 2018, taon-taon, 30 mga miyembro kinatawan ng government media, kinatawan ng mga nationally circulated newspapers sa Pilipinas, mga vloggers na binabayaran nila riyan, taon-taon, simula noong 2018, natigil lamang noong panahon ng pandemya. At nabalik uli nitong 2023 o kaya 2024. Seminar kuno na mga pinagpipitaganan natin na mga makapili sa bansa diyan sa Pilipinas. Gastos 100% ng Chinese Communist Party. Simula noong Mayo of 2023, naglamyerda doon sa China. Seminar kuno. Ang lahat ng ito ay gastos ng National Radio and Television Administration ng Chinese Communist Party. Sino ang mga notable personalities na taon-taon ay nangangayupapa sa tuhod, sa paa ni Xi Jinping? Sila ang mga diehard na mga Duterte vloggers. Naandyan ang dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles. Naandyan si Mark Lopez. Naandyan si Tio Moreno. Naandyan ang mga kolumnista kagaya na Pia Morato, Mary Jane Kiambao Reyes, Crisette Loretta Chu, at maraming iba pa. Lahat ng mga ito ay libre na naglalamyerda sa China sapagat libre sa kanilang mga pen, sa kanilang mga papel, sa kanilang mga blogs, ang propaganda ng Chinese Communist Party. Sa kabila ng masamang ginagawa ng China sa Pilipinas. Marami disinformation network ng China diyan sa Pilipinas. Sandamakmak, nagkalat, naglipana. At hindi lamang yan, ito ay flashback. Panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi ba ninyo napansin, sa Pilipinas mismo, punta kayo sa mga newsstand sa Pilipinas. I don't know ngayon, hindi ako marunong umintindi ng mga lingwahe ng China at mga letra ng China. Pero tingnan ninyo maigi sa mga newsstand dyan. Naglipa na pa rin, lalo na nung panahon ni Duterte, ang mga Chinese language newspapers dyan sa Pilipinas. Hindi lang newspapers, media, broadcast. Naintindihan ba ninyo ang propaganda ng mga ito? Naintindihan ba ninyo kung ang mga ito ay nagpapalabas ng mga mensahe subversive sa panig ng mga Pilipino? Hindi natin maintindihan. Bakit? Sa mga Chinese language. Naglipa na sa mga kalsada diyan sa bansa. Ano ang mga talking points ng mga ito? Hanggang ngayon, palasak na ginagamit ito, mga kapitbahay. Kung pakikinggan ninyo ang salita ni Marcoleta, ni Rudent Marcoleta, o kaya ni Cayetano, anong mga lingwahe at saka yung mga vloggers nila, at saka yung mga mouthpieces nila sa Manila Times, for example, ano ang mga lingwaheng ginagamit nila para lamang
defensahan ng China sa kabila na ngayon ay pagmumura mismong ng kinatawan ng embahada ng China sa Pilipinas. Minumura ang mga senador natin. At hinahamon pa, hindi lamang minumura. Sabagat inilalantad na mga mambabatas natin na ito ang pailalim na propaganda, gumagamit ng mga lingwahe na nais gamitin ng mainland China, ng Chinese Communist Party, sa propaganda nila sa Pilipinas, ng kanilang mga cohorts. Ano ang mga talamak na ginagamit? Tandaan ninyo itong mga ito. Sabagat pag napapakinggan ninyo ito, sinisiguro ko sa inyo na ito ay nasa slogan guidebook ng Chinese Communist Party. Ano ang mga kataga na ito na sali na sa Tagalog para maintindihan ng mga Pilipino at maisadibdib ng mga Pilipino? Ang mga kataga na ito ang mga catchphrases kung tawagin, na nasa dokumento mismo ng Chinese Communist Party na nais nilang palaganapin upang labanan ng retorika ng mga Pilipino. Number 1, wala tayong laban. Narinig ninyo kay Marcoleta ito. Narinig ninyo ito kay Ruben Ngungo Bobo Padilla. Wala tayong laban. Catchphrase ng Chinese Communist Party. Kailangang ipalaganap, ipaalam sa taong bayan, magtanim ng takot. Wala tayong laban sa Chinese Communist Party. Mas malakas ang China. Another quote phrase na nasa mismong doktrina ng China. Palaganapin, mas malakas ang China. Maliit na bansa ang Pilipinas. Kaya makipagkaibigan na lamang kayo. Just be a friend to China. Catchphrase. Ito ang mga talamak mismong nasa Biblia ng propaganda book ng Chinese Communist Party. Kaya pag naririnig nyo mga kataga na ito, isipin ninyo, idinidikta ito ng China. Kahit sa mga vlogs kayo pumunta na binabayaran ng China, mapapakinggan ninyo ang makakataga na ito. Wala tayong laban. Mas malakas ang China, maliit tayong bansa. Makipagkaibigan na lamang tayo. China has had the historical rights sa West Philippine Sea. Huwag tayong gagamit o pagagamit sa Amerika. Huwag tayong pagagamit sa Amerika. Yan ay mga talamak. Maging doon sa mga bulag, pipi at mga bingi nating mga kabataan na minsan ay sumubok na mag-demonstrate sa harapan ng US Embassy, ito ang mga catchphrase na kanilang mga ginagamit. Wala tayong laban, mas malakas ang China, maliit ang Pilipinas. Makipagkaibigan na lamang tayo. China has historical rights sa West Philippine Sea. Huwag tayong paggamit sa Amerika. Yun ang madalas mapapakinggan ninyo sa mga retorika na mga binabayaran ng propaganda machinery ng Chinese Communist Party. At ang utos sa kanila, ito po ay hindi ko gawa-gawa. Lahat ng mga ito ay galing ito sa mga research studies ng hinahanap ko yung mga sources ko. Mga research studies ito, mamaya babanggitin natin para hindi tayo nagkakanda. International Institute for Strategic Studies. International Institute for Strategic Studies. Australian Strategic Policy Institute. Ito ay mga pag-aaral, pagsusuri ng mga international organizations na nagmamanman sa mga panluloko, pantatarantado, panglilisya, fake news ng Chinese Communist Party. At sabi pa nila, ito ang doktrinang itinuro doon sa mga pumupunta ng China. Sina Trixie Cruz, anong pangalan ng mga grupo na pumupunta roon.
taon-taon. The last time was last year or 2024. 38 sila na nandoon sa mainland China. Libre. Lahat bayad ng Chinese Communist Party. Ano ang itinuro sa kanila? Kailangan ang repetition. Paulit-ulit. Kayong mga independent vloggers, kayong mga pumunta rito sa China, kailangan ay paulit-ulit. Gusto mo bang magkagera? Mamamatay ang mga sundalo natin. Papaulanan tayo ng nuclear missiles. Makakaragdagan pang mga catchphrases na nais gamitin ng Chinese Communist Party, ng mga vloggers ng paulit-ulit. Gusto ba ninyong magkagera? Wala kayong kalaban-laban sa China. Mamamatay ang mga sundalo ninyo o natin. Kasi mga vloggers na natin ang kailangan magsalita ng mga ito eh. Papaulanan tayo ng nuclear missiles ng China. Huwag tayong lumaban sabagat ang China ay friend ng Pilipinas. Natandaan ninyo? Si Rodrigo Duterte, friend natin ng China. Catchphrase ng Chinese Communist Party. Ngayon, ano ba talaga ang purpose ng China sa Pilipinas? Ano ang purpose ng China sa Pilipinas? Hindi lamang sa Pilipinas, mga kapitbahay, mismong sa Southeast Asian region. Meron siyang tinatawag na 6 wars, 6 na gera. 6 na gera. Yun ang sinusunod nila. May mga taon kung kailan ito kailangang implementa at tapusin. 6 na gera na binalangkas ni Xi Jinping at ng Politburo ng China. 6 wars. Ito ay itinatag, plinano nila, binalangkas nila na simula noong 2013. Natatandaan ninyo noong maglagay sila ng observation post sa dati atoll diyan sa West Philippine Sea. Ang unang dahilan nila noong 2012, ang unang dahilan nila ay para magkaroon ng guide ang mga mangingisda natin, mga Pilipino, sa mga panahon ng bagyo. Kaya naglagay sila ng observation post diyan sa anong tawag diyan, Fire Reef. Diyan sa mga bali 4 ng military bases yan. Nagsimula yan sa tumbok ng Kawayan. 2012, 2011. Pagkatapos nagkaroon ng reclamation. Kaya si Noynoy Aquino kaagad ay kumilos, nagreklamo sa Hague, nagreklamo sa kabuuan ng UNCLOS na itatag ang paninindigan ng mga Pilipino. Nagkaroon ng balangkasan China simula pa sa panahon ni Aquino, 2011, 2012. At noong 2013, ay nabalangkas ang kanilang bagaman hindi opisyal, ay tinatawag ng China na hyper-nationalist article outlining the projected 6 wars programs of China. 6 na gera ng China. Number 1, ito po ay may kaugnayan sa Taiwan. Number 1, unang gera ng China, kailangan makubkub nila ang Taiwan within the period from 2020 to 2025. Buti na lamang sumaklolo ang Amerika sa Taiwan, kaya 2026 na ngayon hindi natupad ang unification of Taiwan, projected from the period of 2020 to 2025. Sabi ni Xi Jinping, kung hindi kayo madala sa santong dasalan, santong paspasan,
until 2025, sakop na namin ang Taiwan. Yan ang unang gera ng China. Ikalawa, pakinggan ninyong maigi, sapagat ang Pilipinas ay hindi ligtas dito. Ikalawa, ang muling pagsakop ng China sa South China Sea Islands. Ang muling pagsakop ng China sa South China Sea South China Sea Islands. Sakop kasama ang tinagurian nating West Philippine Sea. Ang kanilang programa rito ay from 2025, last year, kailangan by 2030, kanila nang kontrolado ang buong South China Sea. Yan ang ikalawang gera sa kanilang 6 na planong gera. So number 1 ay Taiwan, number 2 ang South China Sea. Kailangang totally under Chinese control by 2030. Reconquest of South China Sea. Pangatlo, ang muling pagsakop sa Tibet. Ito po yung hangganan ng India at saka ng China. Natatandaan ninyo 2022 or 2023, I think, sa panahon ng COVID-19, sinalakay ng China yung hangganan sa Tibet papasok sa India. Nagkaroon ng madugong sagupaan, walang putok ng baril, kundi ang mga gamit ay mga palakol, mga may pako na mga kahoy, etc. etc. Pukpukan ng magkabilang panig. Sa ikatlong gera na plano ng China, the Third Wars of China, reconquest ng Tibet. Ito ang nakaplano rito from 2035 hanggang 2040. Kailangan within that period, sakop na nila totally ang Tibet. Ito po ay kinubkub ng China ang Tibet many years ago. Sa guys natutulungan sila, panluloko natutulungan ng Tibet. Pero yung pala gusto nilang sakupin ng Tibet. Pang-apat, reconquest of Diosho and Ryukyu Islands. Ito yung mga sakop ngayon, binili ng Japan sa mga private individuals na may-ari ng mga maliliit na tumbok ng lupa na ito sa pagitan ng Taiwan at saka ng Okinawa sa Japan. Ang Diaoyu at saka ang Ryukyu Islands. Target ng China na kubkunin ito ang kanyang timetable from 2040 to 2045. Panglima, sa 6 na gera na kanilang inilulunsad o inilunsad na, ang unification of Mongolia. Ito yung China, Mongolia nasa itaas, kinubkub na nila ang kalahati ng Mongolia na ini-annex nila, officially annexed to China, pero hindi pumayag ang kabuuan ng kingdom ng Mongolia. Ngayon yung kalahati, gusto niyang kubkubin na. Lahat-lahat na. Unification of Mongolia, ang kanilang time frame dito from 2045 to 2050. At pang-anim, ang muling pagsakop nila sa teritoryo ng Russia. Ito yung nasa dulo na timog silangan, southeast ng Russia o far east ng Russia. Na dati, ayon sa kanila, sa China, ayon kay Xi Jinping, dati nilang teritoryo na kinubkub ng Russia. Nais nilang kunin ito at ang programa nila sa kanyang 6 Wars of China ay 2050 to 2055. Lahat ng ito in consonance with their 100-year celebration ng Chinese Communist Party sa China sa 2049. Naging komunista ang mainland China noong
December 26, 1949. Sa kanilang ika-100 years, ito ang nais nilang ma-accomplish ang kanilang 6 wars of China. Now, sa kasalukuyan mga kababayan, yan ay mga plano nila currently. Ngayon, pag-usapan natin itong panahon ni Ferdinand Marcos Jr. Sa mga dito, nag-init ng husto si Xi Jinping at sa anumang paraan nais niyang kubkubin ang Pilipinas. Bago natin pag-usapan itong panahon ni Ferdinand Marcos Jr., ang kaguluhan ng Pilipinas at ng China, pakinggan natin sandali ito pong ilang mga bagay na nais kong iparinig sa inyo. Sandali, ha? Asa na ba yan? There you are. Pakinggan natin sandali ito at saka natin pag-usapan ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas sa mata ni Xi Jinping at ng Chinese Communist Party. Arrest a suspected Chinese spy in Makati City on January 17. 2 of the suspect's Filipino accomplices were also caught. This was announced during a joint media briefing by the National Bureau of Investigation, the Department of Justice, and the Armed Forces of the Philippines. The alleged spy, believed to be a soldier of China's People's Liberation Army, was under surveillance by the NBI since December 24 last year. With the help of the Special Task Force, we're able to locate yung tao. Technical software engineer na si Deng Wanqing na isang Chinaman. The suspect was arrested in his car carrying equipment believed to be used in spying activities. Yung nahuli po natin, isang Chinese national, isa siyang specialist in terms of control engineering. The vehicle was equipped with LiDAR cameras which could capture detailed 3D models of environments. The suspect's car also carried a global navigational satellite system that can directly send information and data to other areas or countries. They have this GNSS RTK, Global Navigation Satellite System, real-time kinematics. Ginagamit ko ito in terms of mapping and navigation for military operations. Kasi mayroong GPS tracker ang team na naka-install. Nag-frequent sila sa mga critical infrastructure, specifically military camps, bases, police camps. Ongoing yung investigation namin kung bakit kasama yung shopping malls. They collect comprehensive images of the terrains and structures and the overall topography of the potential targets without consent matchless authority from the Philippine government. Planning in the sense na itong mga equipment is capable of producing coordinates. AFP Chief General Romeo Browner adds a Chinese national who possessed the same equipment was also arrested last year. Sa ngayon po, we are still conducting also the forensics on the equipment. But initially, what we saw in the equipment were pictures of camps. Picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame, and so on. So, tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito from the RAV4 na nakuha po natin yun, the Toyota Innova that we apprehended, we captured last year, the underwater unmanned. All of these devices, including the ones that we saw in the vehicles, are all data collecting devices. Yung connection nito from different organizations, specifically nung nakita kasi namin yung cellphone, may mga deposit slips, eleksyon of 1.7, 12 million, weekly 1.5 million, pinapadala sa iba't ibang shell companies. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. 1 million, 5 million, 12 million. Ganyaan kadami ang pera na ibinubusbus ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Linggo-linggo, China's funding covert influence operations diyan sa Pilipinas. Binibigay sa mga bloggers, binibigay sa mga government officials, binibigay sa mga organisasyon at marami pang iba. Intensified West
Philippine Sea operations and intensified propaganda saan mang uri ng media diyan sa Pilipinas. Ang napakinggan ninyong pagkakasakote ng mga spy ng CCP diyan sa China, sa Pilipinas, na napakinggan ninyo, ay naganap yan 1 year ago, January of 2025. Yung sinasabi doon sa report na last year, that was the first apprehension ng spy ng China diyan sa Pilipinas in 2024. Pakinggan pa rin natin itong isa pa. At diyan natin ibabatay ang usapan natin sa kasalukuyang panahon sa operasyon ng China. The local government unit confirmed that motorcycles reportedly deleted by alleged Chinese spies were received by the city's police force. However, the LGU firmly denied any further interactions between Manila Mayor Honey Lacuna and the donor Wang Yongyi of the Shaoxing Volunteer Group following the public turnover of the motorbikes. This clarification follows a Reuters report published on February 28, 2025, which raised concerns about donations from individuals linked to Chinese espionage activities. The Chinese nationals were arrested by the National Bureau of Investigation Special Task Force on January for allegedly gathering images and maps of Philippine naval forces. The Manila LGU said that the donation process, which involved a total of 10 motorcycles, was conducted transparently and in accordance with established procedures. According to the official statement from the Manila Public Information Office, City Administrator Bernardito Ang referred the motorcycle donation to the office of the mayor in September 2022. As part of the city's routine checks, the city legal officer and the City General Services Office reviewed both the deed of donation and the documents associated with the motorcycles. These included one 2015 model and 9 2016 model gasoline-fueled vehicles, which were handed over for use by the Manila Police District. The LGU also clarified that the only public encounter between Mayor Lacuna and Wang Yongyi took place during the turnover ceremony of the motorcycles. There were no other meetings or discussions with the donor before or after the event. Furthermore, the Manila LGU denied any claims of cash donations, additional projects, or discussions beyond the motorcycle turnover event. The statement emphasized that the donation was limited to the motorcycles with no further commitments made by either party. So, ang ikalawang tape, ang tinatalakay dito yung mga material donations na ipinagkakalob ng Chinese Communist Party na ginagamitan ng mga lokal na mga business organizations sa Pilipinas. Dalawang tapes ang pinarinig natin. Ang una, ang pagkakasakote sa ilalim na ni Marcos, 2024-2025, dalawang okasyon na nahuli ng Marcos administration na mga spy ng China diyan sa Pilipinas. Kumukuha ng mga litrato ng mga military bases, ng mga malls, ng mga kung ano-ano pang mga establishments. Spying. Dalawang okasyon na malalaki. Nahuli ang mga Chinese na ito. Ikalawang tape, ang mga donations. Lagay, busal sa bibig ng Chinese Communist Party sa mga opisyal ng ating gobyerno. Lahat ng ito ay nangyayari ngayon sa panahon ni Marcos. Noong araw, wala kayong marinig na nahuli na spy, panahon ni Rodrigo Duterte, sabagat kasapakat ng gobyerno ni Duterte ng mga komunistang incheck diyan sa Pilipinas. Kaya tahimik. Natatanda ninyo, 6 wars of China? Ngayon, sa panahon ni Marcos, umangal ang administrasyon ni Marcos laban dito sa mga panggigipit, pambubuli, pang-aabuso, panggagahasa ng China sa mga lupain ng Pilipinas. Kaya ang China magnified disinformation, ang utos ng China sa kanilang mga alalay dyan sa Pilipinas, magnified disinformation. Yun ang utos na matindi. Naalala ninyo ang mga kinatawan yan. Sino yun yung una riyan sa Pilipinas? Go Huwei?
Ano ang mga sabi ng mga kinatawan ng opisyal ng China sa Pilipinas? Ituloy ang matinding pagbatikos sa Pilipinas. Banatan si na Hontiveros. Banatan si na Kiko Pangilinan. Banatan si Leila de Lima. Banatan ng mga sumasalungat sa gobyerno ng China. Kailangang manatiling mabango ang pagkakaalam ng mga Pilipino sa Chinese Communist Party. Kaya yung kanilang ambassador ito, Jing Huan, patuloy na bumabanat, tinitira ang ating mga opisyal ng gobyerno. Sabagat ito ay nakasaad sa doktrina, sa propaganda na kanilang sinusunod galing sa pamantayan ng Politburo ng China. Kaya balikan natin itong narinig ninyo. 2 tapes yan. Yung spying, hanggang ngayon talamak ho yan. Meron tayo riyan sa loob ng gobyerno na tahimik na ngayon, pero spy na binabayaran ng Chinese Communist Party. Now dito muna tayo sa mga material. Sabagat ito hindi mapasisinungalingan ito eh. Nakikita eh. Natatandaan ninyo noong panahon ni Rodrigo Duterte? May mga kontratang pinirmahan si Rodrigo sa 5 beses niyang paulit-ulit na pagpunta ng China. Ang ilan sa mga kontrata na ito ay quote-unquote donations. Wala ni isang natupad liban diyan sa Binondo Bridge, Friendship Bridge ng China at ng Pilipinas. Yun lang. Ang mga trabahador diyan 100% mga Chinese. Ang mga Pilipinong na employ dyan, tagabuhat na mga bakal. Yun lang. Lahat ng mga trumabaho riyan sa Binondo Bridge na yan, mga injek. Yun ang pinangangalandakan ni Xi Jinping na regalo nila sa Pilipinas. Ang hindi alam, I don't know kung alam ninyo, ay yung mga lagay. Sabagat sa mga business agreements, mga MOAs, Memorandum of Agreement, na pinirmahan between businessmen ng mga Pilipino at Chinese, wala ni isang nangyari. Kasama na riyan itong subway. Kasama na yung North Expressway natin, yung train connections. Wala nangyari. Buti na lamang nasa Japan ang connection ng iba na nakakuha ngayon. Balikan natin itong mga lagay ng China diyan sa Pilipinas. Sabagat dito mapanganib eh. Nakatanda ninyo yung nabanggit, mga motorsiklo? Lumalaganap ang propaganda ng China sa Pilipinas, funding covert influence operations sa magitan ng lagay. Ano ang ilan sa mga lagay na ito, mga kababayan? Ito'y mga nahahantad ito ng iba't ibang mga intelligence operations natin sa bansa. Unahin natin itong mga asan ba yan? There you are. Unahin natin itong mga ibinigay na mga material. Diyan sa Cagayan, Manuel Mamba, binigyan ito ng mga unang-una yung mga exchange students. Natandaan ninyo? Sandamakmak na mga Chinese ang itinambak sa mga universities diyan sa Cagayan. At ang ilan dito pinaghihinalaan ng ating armed forces na mga spy posing as students. Kaakibat nitong pagtambak ng mga eskwela riyan sa Cagayan, ang donations ng mga motorsiklo at ilang mga police cars. Manuel Mamba. Tandaan ninyo, China funding covert influence operations in the country, in the Philippines. So naandyan ang mga sasakyan, government and police forces in the Philippines. Donations from mainland China through sa magitan, hindi direkto, sa magitan ng mga local
Filipino-Chinese organizations in the Philippines. Cash and vehicle donations sa local governments. Example, eto, hindi galing ito sa akin. Galing ito dito sa mga research works ng ating mga intelligence operations. Example, ambulansya, patrol cars, motorcycles, donated diyan sa Maynila. Isko Moreno, Hane Lacuna. Sa ilalim ni Isko Moreno ay mga motorsiklo, sandamakmak, ilang dosena na motorsiklo. Nakakita naman ninyo yan, may bandila pa ng China doon sa kargadera ng motorsiklo ng Manila Police Department. Ilang dosena na motorsiklo gawa sa China. Ikalawa, Manila pa rin, Hane Lacuna, mga motorsiklo pa rin, 10 ang ibinigay ng China sa magitan ng connivance ng local Filipino-Chinese organization sa bansa. At hindi lamang yan, diyan sa Cagayan, Governor Manuel Mamba. And then sa Tarlac, alkalde ng Tarlac ang tumanggap. And then sa Davao City, mga Duterte ang tumanggap. In fact, sa panahon ni Sara Duterte nung siya'y alkalde, ang Chinese government nag-donate ng 10 mga ambulansya. 10 ambulansya. Mga van nito, ambulansya. At saka mga motorsiklo. At saka jeep, pampulis. Nung hindi na alkalde si Sara Duterte, sumingaw ang paghahanap ng COA. Asan itong mga sinasabing donation ng China? May mga pictures pa ito sa CGTN. May mga pictures pa sa Global Times ng mainland China handing the donations to Sara Duterte, Mayor of Davao City. Nung matapos ang pagka-alkalde ni Sara Duterte, sabi ng COA, walang turnover sa gobyerno na mga ambulansya na galing sa China. Sana punta ang mga ambulansya na ito. Ikalawa, I don't know, Mr. Marcos, kung ano ang balak mo rito. National Grid Power Corporation of the Philippines. National Grid Corporation of the Philippines. Baka hindi alam ni Mr. Marcos, kontrolado po itong National Grid Power Corporation of the Philippines ng mga manpower. Mismong administrasyon ito kontrolado ng Chinese National Grid Corporation or National Grid Corporation of China. 40% po ng kapital ng Philippine National Grid Corporation ay galing sa mainland China. Ang chairman nito ay pusikit, pusakal na tagasunod at miyembro ng Politburo ng Chinese Communist Party. 40%. At hindi lang lamang yan, ang administrasyon nito pinatatakbo ng National Grid Corporation of China or NGCC. Ipinaalala ko po lamang yan. Baka nakakalimutan ng ating mga nasa pamunuan diyan sa Pilipinas. Now, dito po sa mga resulta nitong mga surveys at mga research, sino ang mga kakutsaba ng China diyan sa Pilipinas? At sino ang mga target ng China diyan sa Pilipinas? Nabanggit ko na yung mga target nila riyan ay yung mga politiko nating hantaran na sumasalungat sa China, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, at ilan pa.
All the rest ay baka naman nasa sa ilalim ng funding covert influence operations ng China. Lalo na sina Marcoleta o kaya Cayetano o kaya Robin Padilla. Pero palagay ko si Robin Padilla, tagasunod lang ito hindi pinagtitiwalaan ito ng China Bobo O kaya si Bongo. Hantad na alalay ito ni Rodrigo Duterte na nais ibenta ang Pilipinas maging probinsya ng China. O kaya si Amy Marcos. Ang mga ito kaya ay kabilang doon sa China funding covert influence operations dyan sa Pilipinas? Nakasisiguro tayo na ang target ng mga ito pong, by the way, kayong mga miyembro ng atin ito. Dito sa report ng AID Data. Sa kanilang report, ang grupo ng atin ito is singled out by the Chinese Communist Party na maging focal point ng kanilang anti-propaganda sa mga ito. Target ang atin ito organization ng China. Liban pa sa mga politiko nating hantara na sumasalungat sa mga madidilim na mga balake ng China sa Pilipinas. Ayon dito sa Data Study, diyan sa Pilipinas, nilaanan ng Chinese Communist Party sa ilalim ng covert influence operations nila ng bilyon-bilyong dolyar na funding. Kasama na ang eleksyon noong 2022 at ang forthcoming election sa 2028. Billions of dollars ang ibinubuhos ng China diyan sa Pilipinas in consonance with their 6 wars of China. Tandaan ninyo ito mga kababayan, ayon sa Data Study na mahigit sa 500 na mga grupo ang tinutustusan diyan sa Pilipinas. Yan ay sa mga outlets ng websites, sa mga outlets ng mainstream media, radio and television, and print media, at sikreto ang operasyon na ito. Buti na lamang may natuklasan tayo rito. Asa na yung... sandali ha. Buti na lamang may natuklasan ang ating gobyerno riyan sa magitan nitong andale. Sana ba yun? Ayon sa International Republican Institutes, there you are. International Republican Institutes. Buti na lamang may natuklasan na isang outlet na hindi maipagkanulo, hindi mapahindian, hindi mapasinungalingan. Ito yung Infinitus Us. Infinitus Us or Infinitus. Isang advertising agency na pinatatakbo ng isang pure-blooded Chinese na nangalap ng mga tao na at mga vloggers na magpakalat ng propaganda diyan sa Pilipinas. Infinitus Us. Natatandaan ninyo itong grupo na ito, hinahanap ko lamang dito yung ating wawawawi. Amplifying anti-American sentiment, fear-mongering, yaan ang kanilang mga propaganda na kung saan ay ginamitan pa ng mga organisasyon sa ilalim ng camouflage
Ito ay nadiskubre ang organizations and media na ginagamitan ng digital influence networks. 90 accounts ang nadiskubre ng mga ito. International Institute for Strategic Studies operating in the Philippines. International Institute for Strategic Studies, sabi nila targeting foreign policy in the Philippines, amplifying anti-American sentiments, and establish a solid fear-mongering organization against the United States. At hindi lamang yan ang target nila, yung EDCA. Yan ay ayon dito sa International Institute for Strategic Studies at ayon dito sa Australian Strategic Policy Institute or ASPI, ayon sa kanila, may mga nadiskubre 100 unauthentic accounts operating in the Philippines targeting American relations. Ito ay idinaan nila sa mga organizations and media, mga totoo na mga media organizations diyan sa bansa. Ayon naman sa Philippine Center for Investigative Journalism, Philippine Center for Investigative Journalism, maraming mga Pilipino, in the case of the Philippines, a good number of Filipinos echo Beijing's propaganda, borrowing a mouth to speak and borrowing a boat to sail in the sea. Alam naman ninyo ang China, matalinghaga kung magsalita. Sa Ingles ito ang kanilang translation. Kailangan gumamit tayo ng mga mouthpieces ng mga Pilipino. Borrowing a mouth to speak. Manghiram tayo ng bibig na magsasalita. Manghiram tayo ng bangka na maglalayag sa mga karagatan. Propaganda ng China diyan sa Pilipinas ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lamang yan, hinahanap ko yung pangalan nitong, anong tawag niyan, Infinitus Us. Gawa ng ito ang, ito yata, ito pala eh. Hindi. Mga National Radio and Television Administration of China ito eh. Mga records ito ng mga Pilipino na pumunta sa China, Cruz Angeles and Company. 38, May 23 to June 5, 2023. Mga vloggers, Mark Lopez, ito yung mga pumunta ng China. Ang hinahanap ko yung Infinitus. Teka muna, sabi ng New York Times, meron pa tayo rito. New York Times, ayon sa kanila, yung practice of journalists na salungat, taliwas sa kanilang sinumpaan ay talamak sa Pilipinas. Dahilan sa, ano yung sinabi ko kanina? Funding covert influence operations in the Philippines. Yan ay mismong New York Times ang nagsabi niyan. So, sabi ng New York Times pa rin, you cannot fight the truth. Hindi natin malalabanan ang katotohanan. But we can imprison the fakers. Pwede nating ibalanggo ang mga balasubas na nagpapakalat ng palsipikadong mga balita. Yan ayon sa New York Times. Yan ang ating huling mga kataga sa ating mga kababayang mga Pilipino. Sa panahon ni Marcos, nakita natin ang talamak na infiltration ng pera, ng influence ng China sa kanilang covert operation
diyan sa bansa. Kumbaga sabi ng mga nakakaalamang China ay napakagaling sa panunuhol. Diyan natutunan ng mga Pilipino ang lagay sa China. Kung nais nilang bumili ka ng mga lutong pagkain nila, punta ka sa Chinatown, maraming mga diyan sa pintuan ng kanilang mga tindahan, may tikim-tikim. Yan ang style ng China. Patitikimin ka, pakakagating ka, babayad ka sa huli. Covert influence operations in the Philippines. So ang tanong natin, dito sa tikim-tikim ng China, nakatikim kaya sina Marcoleta at saka si Cayetano sa tikim-tikim ng China? Yan ang tanong natin. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. At yan ang ating Fun Saturday Live, Insights mga kapitbahay. Ang ating views in the news. Second hour ng ating palatang. Fun Saturday Live! Saturday Live! Lagi lamang tandaan ang ating palatuntunan ay kaakibat ng puso. Puso ko sa bayan ko. Sabagat ito ang tinig natin, ang tinig ninyo. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang ating pakikipagpalitan ng puro-puro palapalagay, opinion. Ugnayan, pakinggan. Bilang paglilingkod sa bayan, ang inyo pong abang lingkod. Public Service. Huwag kaligtaan tuwing Sabado live. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. China funding seminars for Filipino social media influencers. Bahagi ng kanilang covert influence operations in the Philippines as proven by many research agencies worldwide. Insights. Last portion ng ating palatuntunan mga kapitbahay. Ang ating international news, by the way, maalala ko lamang, ang ating Philippine-American Friendship Community, o kaya PAFCOM, ay merong itatanghal na PAFCOM Pusong Pinoy 2026. Ito ay nag-aanyaya sa ating lahat ng mga kababayang Pilipino dito sa Tri-State area. Mga kababayang Pilipino sa Tri-State area, baka gusto ninyong makisaya. Join us sa Annual Community Health Fair. Ito po ay ngayong araw na ito ng Sabado. Nagsimula ito kaninang alas 10 ng oras na, alas 12 na, alas 11 na. Nagsimula ito kaninang alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon mamaya. Kaya kung nais ninyong makisaya, makiisa, o kaya may nais ninyong malaman na may kaugnayan sa kalusugan, community partners nitong PAFCOM, ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, ilang hospitals dito, ilang healthcare companies dito sa New Jersey, New York. Ito po ay gagawin o ginagawa sa kasalukuyan diyan sa Hudson Mall sa Route 440. Malapit lang ito, walking distance. Galing sa lugar natin. Diyan ito sa Hudson Mall, 701 Route 440 sa Jersey City, today Saturday, Valentine's Day. Simula kaninang alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. So, gagawin dito ang mga blood pressures. Baka may mga high blood kayo. Nice yung malaman kung ano ang lagay ng inyong dugo. Ano? Meron tayong testing ng blood pressure o kaya blood glucose dun sa mga diabetics at saka yung mga matataba, weight, BMI at iba't iba pa.